Pumunta nga ulit kami dito sa Seranggit para kumuha ng lukan. Namatay tuloy. Nung nakaraan kasi na nanlukan kami ay medyo nabitin kami sa inihaw na lukan. At naisip ko nga na sa pagkakataong to, pag marami akong nakuha ay magbabarbecue naman ako. Sobrang taas ng tubig nung karating kami dito sa pagkukuhanan namin. Pero kahit gano'n na sinisisid namin dyan ang lukan ay nakarami pa rin naman kami nakuha. Pagkatapos nga namin manlukan ay sumaglit kami sa pulo para kumuha naman ng santol. Habang si Edwin ay inaayos yung kanilang tanggar. Medyo masinog na yung mga santol ngayon kaya mas matamis na. Grabing taas pa rin ang tubig. Ayan, kaya hindi na kami nakapag-video kanina. Sinong ano lahat? Ito yung kuha ko, kuha ni Marie Chris, kuha ni Mildred, tapos yun yung kay Wana. Hoy, pwede lang yung malalaki at pang-ihaw. Yung malalaki, gusto kasi nilang inihaw eh. Alam mo naman si Miro. May nadibigang na ako kanina eh. Ayun. Kalahating 1.5 na rin ako. Tinuloy ko na nga rin lang dyan ang pagbibiga hanggang sa mapuno ko yung 1.5 bago kami umuwi. Okay, pauwi na kami. Magkakaitlap pa kayo. Buti na rin lang talaga at nakapundar ng bangkang limaki na itong si Wana at si Edwin. Ngayon ay saglit na lang kami papunta at pauwi galing sa pulo. Yan, ito na yung lukan na kinuha natin. Lugasan lang natin siyang mabuti. Gaganto ko siya usually para mapagtag yung mga buhangin, malaglag. Wait. Yan. Tingnan natin. Nakita niyo yung mga yan. Yan yung latak ng buhangin at saka ano. Yan, buhangin at saka yung basag na shell. Minsan kasi hindi natin maiwasan na may basag na shell na kumapit dun sa laman ng lukan. Isa pa ulit. Yan. Paulit-ulit lang yung ganitong proseso hanggang sa masiguro natin na wala ng buhangin na nakakapit dun sa lukan. Okay, wala na. So ito na siya nung nalinisan. Yan. Pakukulaan ko lang to. So ito na yung mga nailagang lukan. Nailaga na yan. Ibababad natin to sa ricado ngayon. Sibuyas. Paminta. Toyo. Kalamansi. Yan. Asan ko lang ng buto. Ketchup. Yan. Magic sarap. Konti lang. Ayan. Haluin lang natin yan. Yan na. Ibababad ko lang yan magdamag. Tapos bukas ibabarbecue yan. Tutuhugin. Tapos iihawin. Ito na yung lukan. 2 araw to nakamarinate yan. No? Nag-yelo pa. Tapos tutuhugin natin. May hinanda akong pantuhog. Tutuhugin natin siya. Gusto niyo ka mag-ihaw ng iba o yung lukan lang? Ikaw kung gusto mo eh. Ako gusto niyo. Kung ano gusto niyo. Manok. Manok. Ito nga, tinutuhog na namin yung lukan. Tinutulungan ako ng pamangkin ko. Yun. Success to. Medyo nahihirapan pa nga kami magtuhog dahil nagyayelo pa yung lukan. Habang nagtutuhog nga ako ay itong aking mga kasama ay nag-iihaw na nung may balat na lukan.
Iba rin kasi yung lasa ng inihaw na lukan na may shell. Kasi yung talaga natural na lasa niya nandun pa. Kasi syempre iba rin yung lasa kapag yung nabigang na hinugasan tapos nilaga mo pa. Pero kahit ano pa man lasa niyan ay parehas naman naming na-appreciate. Sa pag-iihaw nga pala ng may balat na lukan ay kailangan talaga ay malakas ang apoy. Pag nainitan kasi yan ay bubuka siya at matatapon yung sabaw niya kaya mamamatay yung apoy. Kaya yan, alaga yan sa paglalagay ng gatong ng kapatid ko. Pagkatapos ko nga magtuhog ay naready ko na rin yung pag-iihawan ko ng barbecue kong lukan. Tapos yung pinagmarinadan ko nung lukan ay nilagdagan ko ng mantika at yun naman ang gagawin kong pamahid ngayon. Una ko lang pinahidan tong grills para hindi kumapit yung lukan pag iniihaw na. Parehas din lang naman ang proseso pag nagbabarbecue ka ng pork or ng chicken. Ito nga habang hinihintay ko maluto yung barbecue ay itong inihaw na may shell na lukan muna ang titikman ko. O ayan tuloy, nasunugan tuloy ako ng niluluto. Hati na, gusto mo? Ayan. Masarap pala yun. At dahil nga mukhang masarap din itong ulapin ay naglabas na nga ng kanin yung isa ko pang kapatid. Nagpabili nga rin pala dyan ng manok yung pamangkin ko sa pinsan at inihaw din namin. So tara guys, kain po tayo.